Ako nga pala si Eman. Noong gabing iyon, late na ako nakauwi ng bahay. Galing ako sa bahay ng kaklase ko. Gumawa kami ng project sa school sa kanila. Sa isang waiting shed ako nagantay ng jeep. Wala nang masyadong dumadaang sasakyan sa mga oras na yon. Mag-isa lang ako sa isang madilim na daanan habang nakikinig ng music sa phone ko. Ilang minuto lang, may isang jeep na dumaan at sumakay ako. Napansin ko na may isang pasahero, isang matandang lalaki na napakapayat at madumi ang ayos. At ang driver na kasama ang kasintahan niya sa tabi niya. Nasabi ko na kasintahan siya ng driver kasi magkadikit yung babae, panay sandal sa kanya. Samantalang ang matanda na katapat ko sa upuan ay tumitingin sa akin tapos umiiwas din. Hindi na lang ako nagbigay pansin sa kanila at tumutok lang ako sa phone ko. Ilang minuto lang, napansin ko na tila nakatingin sa akin yung matanda. Kahit hindi ko siya tingnan, alam ko yung feeling, nakakakilabot sa pakiramdam. Kaya nagpatay mali siya ako at nagpanggap na busy ako sa phone ko. Maya-maya lang pumaka din yung matanda at pabulong niya sinabi sa akin na bumaba na daw ako. Natural na papasok bigla sa isip ko agad na maaaring may masamang intensyon siya sa akin, na isa siyang masamang tao. Kinakabahan pero nagawa ko pa rin maglakas loob na magtanong sa kanya, "Bakit po?" Hindi siya nagsabi kung bakit. Paulit-ulit na papilit sa boses niya na sabing bumaba na daw ako. Nakikita ko yung takot sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Tsaka doon na pumasok ang takot. Sa takot ko, sumunod ako sa sinabi niya dahil paano kung may dala siyang patalim na kapag di ko binigay ang gusto niya, ay bigla siyang may gawing masama sa akin. Iyon ang naglalaro sa isip ko. Pero ang mas nagbigay pansin sa akin, ang biglang pananakit ng tiyan ko nang walang dahilan. Kaya nang nakababa na kami sa jeep at nang nakalayo na ito, takot na ako sa mga oras na yon. Biglang humarap sa akin ang matanda at huminga ng maluwag. Tsaka niya sinabi sa akin ang dahilan. Sinabi niya na pababa na sana siya nang mapansin niya ang babae na nakasandal sa harapan ng jeep ay patay na. Bahagya niya na aninagan ng isang ice pick na nakasaksak sa tadyang ng kawawang biktima. Kung hindi niya ako pinilit bumaba, marahil ganun din ang aking sinapit. Laking pasalamat ko sa matanda ng gabing iyon. Mula noon, hindi na ako umuwi ng gabing gabi.